Guys, sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung ano ang possible na masira ng ating washing machine. Tulad nito guys, may washing dito na hindi na umikot at umugong na lang. So ang possible causes nito guys ay yung kapasitor or di kaya yung motor. So unahin natin pag-check yung kapasitor. So kapag na-check na natin guys, may kapasitans yan na 9 microfarad at mabibili natin yan sa halagang 250 pesos sa electronic shops or di kaya sa online, Lazada or Shopee. Pangalawa guys ay yung motor windings or motor natin, replacement din yan. So mabibili din natin yan sa Lazada or Shopee. So may dalawang pagpipilian, copper or aluminum. So piliin natin yung copper kasi yan yung matibay na windings ng motor. Ang pulsator naman yan guys, yan kapag hindi yan umikot, tapos maririnig naman natin na umikot yung motor, mag reverse forward. So ibig sabihin lang yan guys, yung belt yung may problema. So higpitan lang natin yung belt, may adjustment yung motor, tapos mahigpitan na natin yung belt. So ganyan lang guys. So ngayon ang gagawin natin dito ay kunin natin yung kapasitor, tapos i-disconnect natin yung linya, tapos i-check natin yung winding ng motor natin. Una, kung sira yung kapasitor, so yan yung una natin palitan. Tapos bilhan, hindi tayo bibili agad kasi hindi pa naman natin alam kung anong sira. So kailangan guys, checkin muna natin isa-isa. Pagkatapos malaman natin yung sira, saka pa tayo bibili para hindi masayang yung mga parts, hindi tayo magastos. So yan na guys. So una, i-check natin yung kapasitor. Ito na yung kapasitor guys, kunin natin to tapos i-check. So ito palang kapasitor guys, ito yung magpapabilis ng ikot ng washing natin. Kung wala to, hindi umiikot yung washing natin. So napaka-importante nito. So makikita nyo yan, 9 microfarad yan. So kung ano ang nandyan guys, yung original, yan yung bilhin natin. Kasi kung lumagpas tayo dyan na umabot na 15 or 20, so madaling masunog yung winding ng motor natin. So kung ano yung original guys, yan yung bilhin natin. So putulin na natin yan, tapos i-check natin gamit yung tester natin. Ito na guys, check na natin yung kapasitor natin kung ilang kapasitance na lang. So ang kapasitor nito ay nasa 9 microfarad at gumamit tayo dito ng multimeter para matest kung ilang kapasitance na lang ang nasa loob nito. So kailangan nasa 8 to 9 microfarad yan. Kung bumababa pa yan ng 6 pababa, so hindi na kailangan na natin palitan kasi sira na yan guys. So kailangan natin talaga i-check. So ito, i-check na natin gamit yung multimeter natin. So dito ilagay natin sa capacitance, ayan. So ang measure natin dito guys ay nasa 9.06 microfarad. So ibig sabihin nito guys, goods pa itong kapasitor natin to. So ibig sabihin nito, hindi pa sira yung kapasitor natin. So malamang umuugong lang, may posibilidad na may sira yung motor natin. So kailangan hindi bababa yan sa 7 pababa para accurate pa yung kapasitor natin. Next naman ay ito namang motor ng washing machine natin. So sa washing machine natin na motor, may tatlong wire to guys na lumalabas. Itong blue, ito yung common, at itong dalawa guys, nandito yung forward at reverse. So itong test rod natin na isa guys, lagay natin dito sa common. Yan, nalagay na natin guys. Tapos nasa kapasitor tayo nag-set, so lipat natin dito sa resistance. Yan. Tapos buzzer natin. So ngayon guys, i-test na natin yung resistance ng washing machine na motor natin. So dito sa kung saan ditong forward reverse, so ayan, merong resistance nasa 15 yung resistance niya. So ibig sabihin nito guys, goods pa tong isang linya natin, forward ba dyan or reverse. So next naman ay ito namang isa guys. So dikit natin dito sa test rod natin. So ayan guys, dinikit na natin. So walang reaction yung tester natin. Ibig sabihin nito guys, may posibilidad na naputol yung starting winding natin dito kasi umuugong na yung motor natin. So kahit i-tester pa natin, so wala nang continuity. So ayan guys, kailangan na natin palitan yung motor ng washing machine natin. So mabibili natin yan sa Shopee or Lazada sa halagang 500 to 700 pesos.